Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa kapwa ko OFW dyan sa buong mundo. Ngayon, pag-uusapan natin sa video ito kung kailan, saan, at kung sino ang nakatuklas ng paborito natin inumin na ang kape. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na i-like, share, at subscribe ang aking YouTube channel na Burikita TV. Simulan na natin. Taong 10th century sa bansang Ethiopia, merong pastol na nagngangalang Kaldi. Si Kaldi ay may alagang mga kambing. Isang araw, habang pinapastol niya ang kanyang mga alaga, nagulat siya sa ikinikilos nito. Naging maligalig, panay takbo, hindi karaniwan sa mga naunang araw. Kaya agad siyang nag-isip kung bakit ganun nangyari sa kanyang mga alaga. Kinabukasan, nakita niya ang kanyang mga alaga na kumakain ng isang bunga ng prutas na isang uri ng cherry. Agad siyang lumapit, tinikman ito. Nung matikman niya, naramdaman niya na mayroong konting pagbabago sa katawan niya. Agad siyang tumakbo. Takbo siya. Punta siya sa monastery, sa mga monks. At binalita niya rito kung ano yung kanyang nasaksihan. Sinabi niya sa mga monks, kung pwede nyo po ito gamitin sa inyong pagdarasal. Pag kinain nyo po ito, hindi kayo aantukin. Sabi ni Kaldi sa mga monks. Agad na tinikman ng mga monks kasi naging curious sila Tinikman nila ito. Nung matikman nila, sinabi nila kay Kaldi, Ginoo, isa lamang itong normal na prutas, normal na cherry. Sabing gano'n ng mga monks. Agad na dinura nila yung buto nito sa nagbabagang apoy. Kinain nila. Dinura nila sa nagbabagang apoy. Maya-maya, may naamoy sila. Napakabangong amoy. Hinahanap nila ngayon ito kung saan ang galing napakabangong amoy. Nilapitan nila yung baga na pinagduraan nila ng mga buto ng cherry na kinain nila. Nakita nila roon na nasusunog yung buto. So, agad nilang tinanggal ito. Na-curious sila. So, ginawa nila, dinurog nila ngayon yung buto na to, at nang madurog nila, gusto nilang gawing inumin. So, ginawa nilang inumin yung buto na nasunog doon sa nagbabagang apoy. Nung madurog nila, sinalang nila ito sa takure. At nang umulo, tinikman nila. Ininom nila yung kape na yun. Nang mainom nila, doon nila na sa sarili nila, naramdaman na itong ininom nilang kape ay effective at hindi sila nakatulog. So simula nung araw na yon, lagi na nilang ginagawa yun. Nagtitimpla sila ng kape, iniinom nila ito bago sila magdasal. So doon nagmula ang paborito nating inumin na kape. Lagi na itong iniinom ang kape, hindi lang sa mga para hindi ka antukin. Makikita nyo na rin ang kape sa mga iba't ibang selebrasyon, iba't ibang meeting. So, naging kumalat ang kape. So, ano yun natin uli taong 10th century sa lugar ng Ethiopia, doon natagpuan ang bungang cherry. At si Kaldi ang kauna-unahang tao na nakatuklas ng kape, at ang mga kanyang kambing ang kauna-unahang hayop na tumikim ng kape, at ang mga monks ang kauna-unahang gumawa kung paano naging kape ang inumin natin ngayon, ang sikat na inumin natin ngayon. So guys, kung meron kayong mga tanong o comments, kung may mali man ako sa naikwento, naliliwan kayo, mag-comment na lang kayo dyan sa baba. At sabihin ko sa inyo, hindi ho ako expert sa larangang ito,
Ito yung aking experience lamang. Sinishare ko lang sa inyo. Base sa aking mga natutunan sa mga dati kong pinanggalingan. So guys, susunod na video, pag-uusapan naman natin tungkol sa iba't ibang uri ng kape. Arabica, Robusta, Liberica. Ikukwento ko sa inyo ron kung ano ang pagkakaiba ng bawat uri ng kape na yan. So hanggang sa muli guys, lagi lang kayong tumutok sa video ko ito. Marami kayong matutunan regarding sa kape. Maraming salamat guys. Hanggang sa muli. Bye.